Hello, Global Family. Give the Word of God. Amen. Yan ang gusto ko sa mga taga-Gia Kamanaba. Hindi natin inaantay yung unang kanta para magpainit. Kasi pag inaalala mo pa lang ang kabutihan ng Panginoon, aba, amen. Nasa worship mode ka na kagad at gusto mo na kagad magsumamba at magpuri sa ating Panginoon. So we are grateful for all of you for coming to church right now. Let's open up our Bibles to Luke chapter 12. Luke chapter 12. Verse 22 hanggang 24. Luke 12, 22 to 24. If you are joining us online, please do not forget to share this live stream sa inyo pong mga kaibigan, kaklase. Kung hindi nyo pa po na-try last year to share the experience, why don't you try it right now? Because we don't know kung sino-sino po ang naaabot ng ating ministry because of that one simple act of sharing. Luke chapter 12, verse 22 to 24. Then Jesus said to his disciples, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or don't worry about your body, what you will wear. Life is more than food." Praise the Lord. Sana preach to kahapon eh. Life is more than food, and the body more than clothes. Verse 24, consider the ravens. They do not sow or reap. They have no storeroom or barn, and yet God feeds them. And how much more valuable you are than birds. What a powerful, comforting verse that we are going to talk to talk today. I want to talk to you about on this subject, count your blessings. Count your blessings. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, count your blessing. Ang ganda-ganda ng sinasabi ni Jesus sa mga disciples at para sa atin dito sa verse na ito, sa verse 22. Kasi ang sabi ng Panginoon, do not worry about your life. Huwag mong alalahanin kung ano ang iyong kakainin. Huwag mong alalahanin kung ano ang iyong susuotin. Kasi nga naman, ang buhay natin ay mas importante pa kesa lang tayo ay makasurvive. Naniniwala po ako mga kapatid na ang plano ng Diyos sa ating buhay is not just for us to survive, but to thrive. Hindi lang mag-exist, kundi maging fruitful, maging beneficial, maging kapakipakinabang yung ating duration of stay dito sa mundong ito. At kung uubusin natin yung ating panahon, kaka-worry ng mga mangyayari bukas, o ano kaya ang kakaharapin ko sa taong ito as we journey towards a brand new year, I believe na hindi natin magagawa ang pinapagawa ng ating Panginoon. Kapag lagi po tayong nakikinig sa boses ng kaaway, si Satanas, wala ho siyang sasabihin sa atin. Laging sasabihin sa iyo ni Satan na ang buhay ay hindi maganda. He will convince you that life is not beautiful at all. That you have nothing to be grateful for sa ating Panginoon. Kapag lagi kang naikinig kay Satan, mga kapatid, lagi niyang itutulak sa atin na bilangin mo kung ilan yung mga maling bagay sa iyong buhay instead na dapat binibilang natin kung ano yung mga tamang bagay sa ating buhay. Naniniwala ako mga kapatid na kapag tayo ay nagsimulang magbilang ng mga pagpapalang natanggap natin, hindi lang noong 2022, magsimula na lang tayo mula pa lang kagabi hanggang ngayon, ay hindi na tayo matatapos hanggang bukas. Sa dami ng bagay na patuloy na ginagawa ng Panginoon sa atin, kahit paminsan ay hindi natin hiningi. Si Satan, hindi niya man manakaw ang mga blessing and opportunity sa iyong buhay. Ang nanakawin ni Satan sa iyo ay yung paniniwala at sasabihin sa iyo ni Satan na yung blessing na nakuha mo ngayon, last mo na yan. Wala nang susunod pa. Hindi niya ipapaalala sa iyo at hindi niya sasabihin sa iyo na kahit gaano kagandang pagpapala ang natanggap mo sa Panginoon, the best is still yet to come. Na ang Diyos ay hindi pa rin tapos sa iyo, that there are a lot of new and great things na patuloy na ibinibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Correct? Eh, sabi mo sa katabi mo, be grateful. Amen? And do not worry, ang sabi ng Panginoon. Bakit? Kasi ang worry, it cannot change anything. Hindi nito mababago ang kahit ano paman. Sabi nga nila, ang worry, ang mababago lang nito, blood pressure mo. Kasi once na nag-alala ka, tataas yung blood pressure mo, kakaisip, ano kayang mangyayari bukas, na magugulat ka lahat ng inalala mo, hindi naman nangyari. Hindi naman po masamang maging concern. Ang masama, mag-worry. May kaibahan ho kasi yung concerned sa worried.
I'm concerned about you. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay concerned, it arrests your attention to make you care about that person, about that situation. So kapag concerned ka, nakukuha niya yung attention mo na ikaw ay magmalasakit dun sa sitwasyon. At dahil ikaw ay nagmalasakit sa sitwasyon, hindi mo inuubos ang iyong energy, kakaisip ano kayang mangyayari. Instead, gumagawa ka ng paraan, china-channel mo yung energy mo to find a solution to what you are concerned about. Sa worrying, isip ka ng isip, pero hindi ka nag-iisip ng solusyon. Amen. That's the difference between worrying and caring or concern, being concerned. You are thinking about your situation over and over again, pero hindi ka nakakakuha ng solusyon. Wala kang bagong plano. Kaya nga kapag ang isang tao ay nag-aalala, ina-admit mo na kagad na talo ka. Worrying admits your defeat kasi hindi ka na nakakaisip, lagi mo nalang iniisip, paano kaya to? Ano kaya ang mangyayari sa akin? Kaya nga sinabi rin ng ating Panginoong Hesus that worrying cannot add anything to your life. In fact, ang pag-worry, it will shorten your life. Hindi ang pag-aalala nakakapangit at nakakapagpaiksi ng buhay. Sabi mo sa katabi mo, don't worry, papangit ka. Don't worry, mamamatay ka kagad. Amen. Why? Because it shortens your life. Pastor, paano kung hindi ako nakapagbayad ng bills namin? Paano kapag hindi ako na-promote? Paano kapag iniwan niya ako? Paano kapag hindi niya ako iniwan? Nag-worry din yung ibang ganun eh. Iwan mo na ako. Please lang, 2023 na. Worry cannot change anything. Alam niyo ba mga kapatid, I've realized sa halos 10 taon na pagpapastor ko ng church na ito, I realized that worry is actually faith. Worry is faith in the negative. Nananampalataya ka sa negative. Imbis na manampalataya that something good is going to happen to you. When you worry, nilalagay mo yung energy, yung faith, at paniniwala mo na wala na talagang magandang mangyayari. Baka maliit yung eroplano. Pag nakasakay naman, baka bumagsak yung eroplano. Either way, we always worry all the time. Paano kung iwan ako ng asawa ko? Paano kung hindi ako iwan ng asawa ko? Nag-aalala ka sa pera. Paano panggastos namin? Paano na sa 2023? Ano nang gagamitin ko pang tuition ng aking mga anak? Amen? Nag-worry tayo sa ating bansa, sa ating bahay, sa ating karir, sa ating aso, sa ating kapitbahay, sa ating bank account. Nag-worry tayo sa mga bagay na posibleng mangyari sa ating buhay. Kapag nag-aalala tayo na baka may masamang mangyari sa ating buhay. Correct? Kapag naman mabuti, nag-aalala ka pa rin na mabago nito ang sitwasyon ng iyong buhay. Worry cannot change anything into your life. Kaya ang sabi mismo ng ating Panginoon, this is not a suggestion. Don't worry. Huwag ka mag-alala about anything. Because life is more than food. And your body, more than clothing. No wonder Jesus also said that you come to me if you are tired because my yoke is easy and my burden is light. Kapag kasama natin ang Panginoon, ang sinasabi niya, dapat magaang lang ang buhay. Hindi natin binibigatan. Hindi tayo nag-aalala sa pwedeng maging sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga pong mga kapatid, ngayong araw na ito, naniniwala ako na sa unang araw ng taong ito at sa unang Sunday ng taong ito, gusto tayong turuan ng Panginoon na magdesisyon ngayon para sa magiging susunod na takbo ng ating buhay. Tayo ba ay mag-aalala o tayo ay sasamba sa Panginoon? Tayo ba ay mag-aalala o tayo ay magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos? Naalala ko yung mga Israelites sa pamumuno ni Jehoshaphat, nung sila ay nakaharap ng three different armies na innumerable. Hindi nila mabilang sa sobrang dami at hindi naman maitatanggi na even si Jehoshaphat na hari nila ay nangamba at nag-alala. In fact, natakot siya. Ano ang sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 12? O our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. Hindi pa inaatake. Hindi pa dumarating yung kinabukasan. Pero ang sinasabi niya, sa conclusion ko, powerless kami. Hindi namin to kayang pahintuin. Next, we don't know what to do, but we are looking to you for help. Verse 15, and he said, listen, all you people of Judah and Jerusalem,
Listen, King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Don't be afraid. Don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's. In other words, ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, alam ko yung nakikita nyo sa harapan ninyo, nakakapagpabagabag. Sabi nyo nga sa katabi nyo, nakakapagpabagabag. May tongue twister pa. Amen? Alam ko na yung nakikita nyo sa harapan ninyo ay nakakatakot. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, don't be afraid, don't be discouraged, for that battle is not yours. That thing that you are worrying about is not yours. It is the Lord's battle, and all you have to do is stand still and believe that God is with you and God will fight for you, that God is always in front of you and not behind you. In essence, ang sinasabi ng Panginoon, alam kong dyan ka nakafocus sa nangyayari sa harap. Alam ko nakafocus ka sa mga pangangailangan at kailangan bayarin sa 2023. But focus on Him. Focus on Jesus Christ. Because when you worship God, you focus on Him. When you worry, you focus on your problem. Kaya sabi ng Panginoon, don't be discouraged. Don't be dismayed. Kapag ikaw ay nag-aalala, ang nakikita mo problema. Pero kapag ikaw ay nag-worship, ang nakikita mo ay ang ating Panginoon. At yung matuto tayong magtiwala sa Diyos ay very important sa pananampalataya natin. Especially right now, na maaring marami sa atin ang confused. Marami sa atin, maaring nung mga nakaraan, you're always struggling and always worried. But right now, sinasabi mo, Lord, excited ako sa 2023. Kasi alam kong may mga magagandang mangyayari sa akin sa 2023. Expectant ako, Lord, na mapopromote ako sa 2023. Expectant ako na magkakaroon ako ng trabaho sa 2023. Expectant ako na magkakaroon ako ng bagong negosyo sa 2023. Pero Lord, kaya ko nga kaya? You see that? You're expecting something, but you are doubting yourself, kaya ko nga ba? Well, let me tell you this, hindi mo nga talaga kaya kung ikaw lang. Hindi naman pinangako ng Panginoon na pagkatapos niyang ibigay ang blessing, iiwan ka na niya. Na pagkatapos niyang mabuksan ang negosyo, bala ka na sa buhay mo. Hindi pinangako ng Diyos na kapag nakuha mo na yung trabaho, iiwan ka na niya. Ang pangako ng Diyos, may trabaho ka man o wala, kasama mo siya. May negosyo ka man o wala, kasama mo siya. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya sabi ni Jehoshaphat, Lord, pahintuin mo sila. Stop them. Why don't you stop them? Lord, we are powerless. We don't know what to do. Hindi namin alam ang aming gagawin. Actually, pag tinignan mo ang story nito, mga kapatid, they have all the reason to trust God even more kasi hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Amen? And sometimes tayo, nag-worry tayo sa hinaharap kasi hindi natin sure, pero thinking about all the years na tinulungan ka ng Panginoon, di ba parang, ba't pa tayo mag-aalala kung tinulungan nga tayo ng Panginoon? Pero sometimes hindi mo maiwasan, di ba? Parang si Jehoshaphat, kilala niya ang Diyos, alam niya ang track record ng Diyos, pero sabi niya, Lord, based sa assumption ko at based sa estimation ko, hindi namin to kaya. We are powerless. I'm afraid. We don't know what to do. You know what I realized last night is that maybe some of us are so exhausted for what we have been through that we are not excited anymore for what God has prepared in advance for our life. Yung sobrang puyat ka kagabi, na wala ka ng energy gumising kanina. Do you know what I'm saying? Amen? May mga kilala ba kayong ganun, mga kapatid? Na sa sobrang excited nila, hindi nakatulog. Puyat na puyat. At pagdating ng kinaumagahan, wala na silang energy because all their energy were already exhausted nung gabi pa lang. May kilala ba kayong ganun, mga kapatid? That they are not excited anymore, na umasa sa Panginoon. I mean like, sabi ko nga kay Lord, Lord, ito pag-uusapan. I mean, pag nag-search sila ng YouTube ng mga preaching ko, ang daming kong preaching about this. Ang sinasabi lang ng Panginoon sa atin, this is a message that needs to be reminded over and over again because this is also the sin that we keep on doing over and over again. Worrying is a sin. Let me repeat. Worrying is a sin. No, amen. Let me repeat again. Ang pag-aalala ay kasalanan. Kasi tinatanggal mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoon at binibigay mo sa inaalala mo. Pastor, di mo alam ang pinagdaanan ko. Dinurog ako ng 2022, Pastor. Wasak na wasak ang puso ko ng 2023 sa lahat ng bagay. It's been a rough year. It's been a long journey. It's been a difficult journey for my life.
Wala na, hindi tayo nagpapaligsahan ng pahirapan ng taon. Okay? And some of you are tired of all the stuff that you went through ng 2022. Na nung dumating yung 2023, hindi ka na makatalon. Ilang taon na akong tumalon, Pastor? Hindi naman ako tumangkad. Ilang taon kami nananalangin, hindi naman niya sinagot. I'm so tired and stressed of what I have been through sa 2022, lalo na sa trabaho ko. Gusto ko na mag-resign. E di mag-resign ka. E paano naman ang pamilya namin, Pastor? E di maghanap ka na ibang trabaho. E paano ko walang tumanggap sa akin, Pastor? May kilala ho ba kayo yung sinabi niya, magre-resign na ako. 6 years later, nandun pa din. Lalo yung mga asawa nyo, pag uwi nyo ng bahay, magdadabog ka, pa! Ayoko na talaga sa trabaho ko. Magre-resign na talaga ako. Sabi ng asawa mo, di mag-resign ka. Eh, paano tayo kakain? 6 years later, pak! Magre-resign na talaga ako. O, 6 na taon na yan, ha? Amen? Because you're so tired and stressed about your job, and tired and stressed because of the relationship that hurt you, tired and stressed of the mess that you are going through sa iyong pamilya, and you don't have an energy to fight any longer para sa next year. Burdened with so many struggles that you face, that you don't have an energy to believe that this new year is going to be better than the last year. I just want to remind all of you, mga kapatid, that all of us wants the next season and the next year of our life to be better, correct? Pero kung di ka mag-iingat, yung 2023 ay magiging kapareho lang ng 2022 if you don't change anything in your life today. Amen. If 2020 to 2022 has been a worrying year for you, and you keep on worrying and keep on distrusting the Lord for all the things that happened in your life, let's change that in 2023. Shall we? Sabi mo nga sa katabi mo, baguhin na natin yan. Mag-update na tayo. Kasi kapag di ka nag-update, di ka nag-upgrade, you will deal with the same issue and with the same problem again. And on 2024, you will be praying the same prayer na, Lord, tanggalin niyo po ito sa buhay ko. Buti pa yung cellphone natin, every year nag-update. Pero yung buhay natin, yung ugali natin pang 2014 pa, hindi pa rin natin binabago. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang topic ni Pastor ngayon. Hindi rin naman natin masasabi na hindi natin alam kung paano lumaya kasi tinuruan tayo ng Panginoon na lumakad ng malaya. Dinedelay mo lang talaga yung deliverance mo kasi masyado kang in love sa nakaraan. Masyado kang in love sa kung nasaan ka man naroroon at iniimbitahan tayo ng Panginoon. Let's go to that other side. Stop worrying that 2023 is going to be scary and 2023 is going to be difficult and challenging. It will be difficult. It will be challenging. Pero ang pangako ng Panginoon, magiging kasama natin siya. Stop postponing your peace. Stop delaying your deliverance. And start trusting right now that whatever it is that is going to happen, kahit walang assurance, alam natin na yung assurance na kasama natin ng Panginoon, laging nandyan. Naalala niyo si Peter? Gusto niya lumakad sa tubig kasi nakita niya si Jesus na lumalakad sa tubig. You remember that story? At sabi niya, Lord, if it is you, command me to walk on water. And sabi ni Jesus, come. And sabi ng scripture, Peter got out of the boat and walked on the water. That's interesting. And when we read that, parang binabasa natin na parang normal lang. Wala pong taong lumalakad sa tubig. Hindi na tayo dapat magulat na si Jesus lumalakad sa tubig. Pero si Peter nakalakad sa tubig is a miracle. Pero what's even more miracle, para sa akin, is that nung inimbitahan siya ng Panginoon, humakbang agad siya at di siya nagsalita. Knowing Peter, he might ask a few questions before. Pwede niya sabihin, Lord, sige, hahakbang po ako, pero okay lang po ba mangako ka sa akin na hindi ako lulubog? Okay lang po bang pumirma ka ng promissory note na kapag lumubog ako, siguradong sasagipin mo ako? Because kung tayo si Peter, ganun tayo eh. Bago tayo humakbang, bago tayo magtiwala, bago tayo umasa, Lord, mangako ka muna. Where are your promises? I will not worry kapag nangako ka sa akin. That's interesting because sometimes, pinanalangin mo na, winori mo pa. Oh, actually, mga February, magigets niyo yung sinasabi ko na yan. Oh! Promise.
Magugulat ka, mahuhuli mo yung sarili mo na, pinag-pray mo na, Lord, I give it all to you. I cast all my cares to you, God. It's all yours. 3 minutes later, nakarating kaya yung prayer ko na yun? Baka hanggang kisame lang yun eh. Hindi ka na worry. Nadagdagan ba yung problema mo? Kasi problema mo pa ngayon, kung nakaabot ba? Kaya ngayon sabihin mo, tawagan ko kaya si pastor para sure. Kasi malapit yung kay Lord eh. Amen? Make a choice today, my friend. Worry or worship, make a choice. Will you count what's wrong in your life or will you start counting all the blessings that God has done in your life? Let's start counting all the blessings that God has done in your life. Ang sabi ng pagdududa, absent ang Diyos mo. Ang sabi ng pananampalataya, He will never leave you. He will never forsake you. Ang sabi ng pagdududa, we toil all night, but we caught absolutely nothing. Ang sabi ng faith, launch out into the deep, for you will catch more fish. In faith, you can see what is impossible. In faith, you can do what is impossible. Hindi mo lang makikita, magagawa mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, don't worry. And He followed by verse 24, consider the ravens. Ano sabi? Consider the ravens. They do not sow, they do not reap, and they don't have storeroom or barn. And yet, God feeds them. Everybody shout, God feeds them. Sino yung them? Yung ravens. How much more valuable you are than birds? Look at this phrase. Consider the ravens. That word consider means reflect, ponder, realize, appreciate the ravens. Kasi sinasabi, kung context, sinasabi, huwag kayong mag-alala kasi dami nyo iniisip. Now, I want you to realize what the ravens are doing. Appreciate them. Tignan nyo sila. Kasi nakatingin kayo sa problema, sabi ng Panginoon, tignan nyo yung mga ravens. Kasi masyado kayo nakafocus sa wala kayo. Hindi nyo nakikita yung blessing na binibigay ng Panginoon sa kanila. Tignan nyo sila, sabi ng Panginoon. Hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, pero kumakain. Hindi sila engineer, hindi sila architect, wala silang negosyo, pero kumakain sila. Sino nagpapakain? Ang Diyos. May nakita na po ba kayong uwak na nagsasaka? Meron? May nakita na po ba kayong uwak na may bank account? Wala. And yet, God feeds them. Pinapakain sila ng Panginoon. Amen. And sometimes, we have this thinking na, Pastor, hindi ko ina-imagine na magiging ganito ang aking buhay. Hindi ko na-imagine na magiging ganito. Ang sabi ng Lord, hey, reflect. Appreciate. Consider the ravens. Kung sila nga kumakain, hindi ba mas mahalaga ka kesa sa ibon? So reflect, ponder, and appreciate. And I've realized, mga kapatid, marami tayong blessing, hindi natin mabilang kasi hindi natin makita. Let me repeat. Marami kang blessing, hindi mo mabilang kasi hindi mo makita. If I tell you right now to count all your blessings, let's start counting our blessings. Oxygen. May damit ka ngayon. Nakapag-almusal ka kanina? Yes. May natira ba sa medianoche kagabi? Correct. Dami. Hanggang 2 weeks pa yan. Yung spaghetti na yan, hanggang 2 weeks pa yan. Correct? So, ibig sabihin, meron ka ng guaranteed food for 2 weeks. Pero magpapadeliver ka pa rin mamaya niyan, for sure. Correct? May natira pang pera kahit konti? Ayaw parinig ba? Kautangan ako nito, Pastor. Let us count the blessing. May sapatos ka? Okay? Nakakalakad? Praise the Lord. Tumaba ka? Yes, yes. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. May buhok? Oy. Amen. Nakakahinga? Nakapag-church? May pamasahe pa uwi? Ay, hindi, nakakailang minuto na tayo, pala. Because if you will start to count all your blessing, hindi kaya hindi natin mabilang kasi hindi natin nakikita. Kasi nakatingin ka. Kasi sabi ng Lord, teka lang, hinto ka muna sa pag-aalala, tignan mo nga yung mga ravens. Ibig sabihin, baguhin mo yung pananaw mo. Sila nga eh. Walang bank account, wala silang mga kung ano, pero pinapakain sila ng Panginoon. Ikaw pa kaya, tingin mo ba kapag nagugutom ka, titignan ka lang ng Panginoon, sasabihin, kawawa naman itong mga to, walang makain. No, God will feed you. God will use somebody to feed you.
In fact, we are a living testimony. Ang pamilya ko po ang living testimony na kung walang-wala ka, meron ka pa rin Diyos. Kasi sa panahong walang-wala ka, makikita mo ang kamay ng Diyos na gumagalaw na hindi mo alam kung saan kamay ng Diyos kinuha, kanan ba o kaliwa. Pero ang alam mo lang, nag-provide ang Panginoon. Nag-provide ang ating Panginoon. Baka kaya hindi mo mabilang kasi hindi mo makita. Naipagpasalamat mo na ba yung bagong trabaho? Naipagpasalamat mo na ba na kahit walang increase sa sweldo, may sweldo ka pa rin? Naipagpasalamat ba natin yung hapag natin? Napapanis na nga yung mga pagkain natin. Sa totoo lang. Amen. Take time to count your blessings. Huwag lang natin bilangin kung anong wala tayo. Kung anong mali tayo. Mas binibilang pa natin yung blessing ng ibang tao kaysa blessing natin. Ang galing nating magbilang kung ilang kotse meron sila, kung anong iPhone ang gamit nila, kung gaano karaming pera meron sila, pero hindi natin mabilang kung ano yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Hindi ako magaling magluto, pero pag nanonood ako ng mga master chef, for example, right? Di ba pag pinapakita nila yung pagkain, wow, ang sarap. Pag tinikman ni Gordon Ramsay, this is delicious. Hindi mo natikman, pero sarap na sarap ka. Pansin niyo ba yun? Niloloko lang tayo ng mga cooking show. Sila lang kumakain eh. Hindi naman nila pinapadala sa atin eh. Amen? Pero ganun kahalaga yung presentation ng food. Ganun kahalaga eh. Kapag maayos ang presentation, nadjudge mo na kagad, ang sarap kahit hindi mo pa natitikman. Correct mga kapatid? At kapag tinikman mo na, minsan ang judgment mo ay depende sa nakita mo. Minsan kahit gaano kasarap ang pagkain, pag hindi maganda, pag pinagpatong-patong lang nila, parang nakakawalang gana. Ang sarap sana eh. Kaso parang baboy yung pagkaluto eh. Ibig sabihin, yung taste buds mo naapektuhan ng nakikita mo. Correct. So hindi kaya yung ating gratitude naapektuhan ng nakikita natin na hindi natin nakikita lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, hindi ito preaching. Actually, this is just a reminder for all of you to start counting all the blessings that God has given to your life, to your family, to your friends, to your children. Ipagpasalamat natin at bilangin natin lahat ng pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Baka kaya hindi natin mabilang kasi hindi natin makita. Baka kaya hindi natin ma-appreciate ang Diyos kasi hindi natin makita. Hindi ko makita ang Panginoon. Invisible ang Diyos. But He's not nothing. He's there. And we know He's there. Because we can see the effects of what Jesus and what God is doing in our life. Correct? Hindi yan katulad ng, for example, kayo ng jowa mo. Magkaiba kasi yung hindi mo siya makita dahil busy siya sa wala talagang kayo. Magkaiba yun. Okay? O kamusta kayo? Busy lang po siya, kaya hindi kami madalas magkita. Pero iba yung wala talagang kayo. Kaya huwag ka na mag-expect. Invisible siya, pero busy lang. Kasi busy lang. Pero yung invisible kasi wala naman talaga kayo. Huwag ka nang umasa. Iba yung wala siyang paramdam sa wala talagang kayo. Amen? Kaya ngayon mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, kahit hindi natin makita ang Panginoon, kahit hindi mo man makita ang kamay ng Panginoon, pagkatiwalaan mo ang kanyang puso, na hindi kanya pababayaan. Mag-upgrade na tayo. Sa 2023, let us upgrade yung faith natin sa Panginoon na madaling mag-alala at mag-worry sa pananampalataya na Lord, simula ngayon magtitiwala ako sa iyo. Ano man ang mangyari. Sabi mo sa katabi mo, upgrade na tayo. Amen. Upgrade na tayo sa pagsunod natin. Upgrade na tayo ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Upgrade na tayo ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen. Matutong makinig. Matutong sumunod. Amen, na-realize ko nga nitong New Year, love, sabi nila, love is blind. Naniniwala din ako ang pag-ibig nakakabingi. Kasi pag pinagsabihan mo, ayaw makinig. Pag kinilig, ayaw makinig. Sabi mo sa katabi mo, huli. Upgrade na tayo. Sabi mo sa kanya, upgrade na tayo. Amen. Be part of the community. Be part of, be engaged, be involved. Follow the Lord. Trust the Lord. Keep on believing on the Lord. Eh, pastor, ayoko sa church because I don't feel belong. Hindi ko nararamdaman na belong ako. You know what I realize, mga kapatid? Some of these reasonings are valid. Na talagang may mga tao that when they go to church, they don't feel belong. And I forgive us. Kung ito mang church na yun, you don't feel belong.
Kaya pinalagay na talaga natin sa gate, you belong here. Oo, praise the Lord. Pero, hindi lahat na nagsasabing, I don't feel belong, talagang hindi sila feel belong. Baka ang ibig mo lang sabihin, kaya ayoko sa barkada na yan, I don't feel belong. Ang ibig mo lang sabihin, you don't feel tolerated. Magkaiba kasi yun eh. Kaya feel mong belong ka, kasi tolerate ka nila kahit mali. Belong ako dyan eh. Kasi magkakasundo talaga kami, kahit nga mali, okay lang eh. Amen? Pero this year, I want to challenge all of you. Let's launch out into the deep. Let's stop worrying, stop these things na, tanggalin na natin yan. Mag-level up na tayo because it's a start of your faith to the Lord. Nasabihin mo sa talaga, Lord, simula ngayon, I will keep trusting you no matter what. Kung paano sinabi ni Apostle Paul sa mga early church, be strong. Magpakalakas kayo. By now, your faith must be stronger. Yung nakakapagpaiyak sa iyo sa 2014, wag mo nang hayaan makapagpaiyak pa rin sa iyo sa 2023. Yung nakakapagpatampo sa iyo noong 2014, wag na yun makapagpatampo pa sa iyo sa 2023. Yung nakakapagpadabog sa iyo noong 2020, hayaan mong wag na yun makapagpadabog sa iyo sa 2023. Let us change that attitude. Amen. And let us upgrade. Everybody say upgrade. From worrying to worship, from pain to praise, upgrade. Faith to faith, grace to grace, upgrade. Pastor, nag-upgrade na po ako. Dati, pag nagalit ako, once a day lang, ngayon twice a day na. Upgrade. Amen? Habang tumatagal, dapat mas lalo tayong lumalalim. Habang tumatagal, mas lalo tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. And how can we keep on trusting the Lord? Ang sabi ng Biblia, don't be afraid. Ang sabi ni Jesus Christ, take courage. Don't be afraid. Hindi ko man mabago ang sitwasyon, but I can change the way I see the situation. I can change my response. I can change the way I react and respond to these things that I'm going through. So let us do this, hand in hand, and keep on believing. Hindi, scary man, nakakatakot, di ako sure. Pero alam kong kasama ko ang ating Panginoon. Pwedeng na-underestimate natin ang pangako ng Panginoon dahil sa ating mga nakikita. Posible na tama naman ang iyong napangasawa. You just have to learn to appreciate them. Posibleng nasa tamang pamilya ka naman, but you have to learn how to appreciate them. Posibleng tama naman yung trabaho na napasukan mo. You just have to appreciate that you have a job in the first place. Posibleng nasa tamang simbahan ka naman, you have to learn to appreciate your leaders. Posibleng nasa tamang parents ka naman, o tamang pastor ka naman, praise the Lord. But you have to learn to appreciate them. Amen? This is me. This is all I've got. Wala na, ito na talaga. Binigay ko na lahat. Either you like me or not, you don't have everything, but you always have something to be grateful for. Consider the ravens. They do not sow, they do not reap, and yet God feeds them. Be grateful. Count your blessing. And start worshiping the Lord right now. And as I close this, naalala ko si Apostle Paul nung siya ay nakakulong. Acts 16. Kasama si Silas. They have all the reason para mag-complain at mag-worry. Life and death situation. Nasa death row si Apostle Paul. Kinaumagahan, papatayin na siya. Pupugutan siya ng ulo. And yet, sa dami-dami ng pwede niyang gawin, magreklamo, mag-complain, bilangin lahat ng tamang ginawa niya para isumbat sa Panginoon, he started to worship the Lord. They started to sing songs. Nasabi na scripture, at midnight, nung hating gabi na, nayanig ang buong preso, nayanig ang pundasyon ng kulungan, at silang lahat ay nakalaya. At midnight. Now, hindi sinabi na midnight silang nagsimula. Ang sabi lang, nung dumating ang hating gabi, habang sila ay nagpupuri, nayanig ang pundasyon. Magkaiba yung nagsimula sila ng hating gabi, sa inabot sila ng hating gabi. Alam niyo yung mga nanay natin, huwag ka muna kakain, di pa alas 12. Nung kahapon, huwag ka muna kakain, di pa alas 12. Or kami naman, kagabi, sige kumain ka lang dyan hanggang abutan ka ng hating gabi. You know what I'm saying? Na hindi ka hihinto hanggat abutan ka ng hating gabi.
And it was implied in the scripture that they already singing for quite a long time, na inabot na sila ng hating gabi. Just think about if you are Apostle Paul and you've been singing for hours and nothing happened. Wala nangyayari. 8:00 nagsimula na kayo, wala naman nangyayari, hindi kayo lumalaya. And yet, after few hours of singing and worshiping the Lord, narinig sila ng Panginoon. Pinalaya sila ng ating Panginoon. Mga kapatid, I want to encourage you right now. Huwag mong sukuan. I know some of you have been praying for quite some time already. You've been singing and worshiping, attending the church, praying to the Lord for years and years para magkaroon ng improvement, ng change, ng pagbabago ang iyong buhay, ang iyong mga anak, ang trabaho mo, ang karir mo, ang pag-aaral mo. And you cannot see anything happening in your life. Just keep on doing it. Just keep on praying. Just keep on worshiping. Huwag mo hintuan. Manalangin ka lang ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin, hanggang makita mo ang sagot ng Panginoon sa iyong mga pananalangin. Na ang panalangin natin hindi lang pag-emergency. Na ang panalangin natin ay hindi lang kapag may problema tayo o malungkot tayo o nasa ospital tayo o tinaningan tayo ng doktor. Ang ating pagpupuri ay magsisimula ngayon din. Kahit patakot ako sa kakaharapin ko sa 2023, magsisimula ngayon. Hindi ang pag-aalala, kundi ang pagpupuri sa Panginoon. Magsisimula ngayon ang pagtaas ko ng kamay ko bilang pagsuko dahil alam kong hawak ng Panginoon ang aking future. Hindi ko man alam kung anong susunod na mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa aming pamilya. Hindi ko alam kung magkakatotoo ba yung sinasabi ng doktor na pwede akong bawian ng buhay ngayong taon. Hindi ko alam kung tatagal pa ba ako sa trabaho ko. Hindi ko alam kung buhay pa ba ako at makaka-survive pa ba ako sa taong ito. Pahina ng pahina ang aking katawan, pahirap na pahirap ang aking sitwasyon, palalim ng palalim ang aking nararamdaman, pero naniniwala ako na sa tulong ng ating Panginoon, kung ilalagak ko ang lahat ng aking alalahanin sa Kanya, kung mas pipiliin kong sumamba kaysa magreklamo, kung pipiliin kong magpuri, kaysa alalahanin ang lahat ng mga bagay na aking kinakatakutan, naniniwala ko na ang aking buhay sa kamay ng Diyos, hindi man laging maganda, alam kong lagi ko siyang kasama. Nandiyan ang Panginoon. Lord, ang aming puso, lalo ang mga magulang, Panginoon, na narito ngayon ay maaaring nag-aalala sa aming kinabukasan. Maaaring ang mukha namin doesn't show it. Maaaring hindi ito napapansin ng mga taong malapit sa amin. Pero ikaw ang nakakaalam ng tunay naming nararamdaman. Excited kami, Lord, sa 2023. But at the same time, Lord God, may mga takot at pag-aalala o maaaring pagdududa na maaaring from time to time ay pumapasok sa aming kaisipan. At nagtitiwala kami, Panginoon, na ang bagong taong ito ay magiging taon na kung paanong sinabi mo sa amin. Lord, I pray that you would continue to level up our faith sa 2023. That we will trust you even more. Na mas magiging malalim yung aming pananampalataya sa iyo. Na kung may mga pagkakataon na mas binibilang pa namin yung mga bagay na kulang, mali, mas binibilang namin ang aming kahinaan, mas binibilang namin, O Diyos, yung mga kakailanganin namin, Panginoon, mga bagay na wala sa amin, hayaan mo that all of us will learn to count all the blessings that you have done and given sa amin nung nakaraang taon. And believe, Lord God, that all these blessings are testaments and memorials of what you can do. You've proven to us, Panginoon, na hindi mo kami iniwan. You've proven to us na nag-provide ka. Pinatunayan mo sa amin na nagpagaling ka. Pinatunayan mo sa amin na iningatan mo kami. Pinatunayan mo sa amin, Panginoon, na hindi ka nagkulang sa amin. At patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming sasamba sa iyo. We all have the reason to worry. We all have the reason to fear. We may have a reason to doubt, Panginoon. Pero ngayong araw na ito, we will choose to trust you. Worship, praise, give thanks, and count the blessings that you have given to each and every one of us. We thank you and we honor you for all the great things that you have done in our lives. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen.